Welcome mga idolo, sa video na ito pag-uusapan natin ang kwento tungkol kay Obsidia. Pero bago ang lahat baka interested ka sa ganitong mga video huwag kalimutang i-click ang subscribe button, at i-hit ang notification bell para laging kang updated sa mga video natin. Bago pa tuluyang nahati ang mundo sa liwanag at kadiliman, may isang nilalang na isinilang hindi upang maghari, kundi upang magbantay sa balanse. Siya si Obsidia. Hindi siya diyosa ng kasamaan, at lalong hindi rin bayani ng liwanag. Siya ay sisidlan ng kapangyarihan ng God of Darkness, isang puwersang nilikha upang pigilan ang mundo sa tuluyang pagkawasak kapag ang liwanag ay naging labis at mapang-api. Para kay Obsidia, ang dilim ay hindi sumpa. Ito ay katahimikan. Ito ay pahinga. Ito ay katotohanan. Ngunit ang hindi nauunawaan ay palaging kinatatakutan. Habang lumalakas ang kanyang presensya, ang mga anino ay sumusunod sa kanyang yapak. Ang mga ilaw ay kumukupas, hindi dahil sinisira niya ang mundo, kundi dahil inaangkop niya ito sa balanse. Para sa mga kaharian ng Monian, ito ay isang banta. Nagkaisa ang mga banal na mandirigma, mga salamangkero ng liwanag, at mga tagapangalaga ng banal na kaayusan. Hindi nila tinanong si Obsidia. Hindi nila sinubukang unawain ang kanyang layunin. Pinili nilang siya ay wakasan. Isang digmaan ang sumiklab, liwanag laban sa anino, na yumanig sa buong Land of Dawn. Ang lupa ay nabiyak, ang langit ay nagdilim, at ang mga sigaw ng digmaan ay umalangaw-ngaw sa kasaysayan. Ngunit kahit pagsamahin ang kanilang kapangyarihan, hindi nila kayang patayin si Obsidia. Sa huli, ginamit nila ang isang sinaunang ritual, isang selyong mas malupit kaysa kamatayan. Ang katawan ni Obsidia ay ikinulong sa loob ng isang palasyong gawa sa itim na bato, malalim sa lupain kung saan hindi sumisikat ang araw at hindi umaabot ang pag-asa. Ang kanyang kapangyarihan ay ikan-adina, at ang kanyang pangalan ay binura sa mga kasulatan ng mundo. Para sa kasaysayan, wala na siya. Para sa dilim, siya ay natutulog lamang. Dumaan ang mga siglo, nagpalit ang mga hari, nagbago ang mga paniniwala, ngunit sa bawat digmaan, sa bawat takot, sa bawat patak ng dugo sa Land of Dawn, ang kapangyarihan ng God of Darkness ay patuloy na dumadaloy pabalik kay Obsidia. Unti-unting hamina ang selyo, hanggang sa isang gabi, kung kailan ang langit ay natakpan ng itim na ulap at ang mundo ay muling nanginig. Nagmulat muli ang mga mata ni Obsidia. Hindi siya bumangon na may galit. Hindi rin siya bumangon para maghayganti. Bumangon siya na may lungkot. Sapagkat sa kanyang pagmulat, nakita niya ang mundong mas magulo kaysa dati. Ang liwanag ay naging mapagmataas. Ang kadiliman ay naging ganid. At ang balanse na kanyang tungkulin ay tuluyan nang nawala. Muling humakbang si Obsidia sa Land of Dawn, hindi bilang diyosa, kundi bilang paalala. Na ang sobrang liwanag ay kayang pumatay. At ang dilim, kapag itinaboy, ay babalik ng mas malakas. Si Obsidia ay hindi kakampi ng Monian. Hindi rin siya alipin ng Abyss. Siya ay isang anino sa pagitan ng dalawang mundo, isang puwersang hindi kayang kontrolin, ngunit kailangang umiral. Para sa ilan, siya ay isang alamat ng kasamaan. Para sa iba, siya ang huling bantay bago tuluyang bumagsak ang mundo. Kung ang dilim ay isinilang upang protektahan ang balanse, si Obsidia ba ay tunay na kalaban? O siya ang bayani na sinubukang patahimikin ng mundo? Sa Land of Dawn, hindi lahat ng halimaw ay masama. At hindi lahat ng liwanag ay tama.